yung kapuspusan ng Diyos. Pag nasa atin, pag nasa atin siyang puso, mararamdaman natin na, ito nga pala yung kailangan ko. Hindi ko ito pinanalangin, pero ibinigay ng Diyos. Minsan po yung nangyayari yun. Mga kapatid, pangatlong puntos, binabago ng Diyos. Pag nabago ang kanyang pagkatao, nabago yung kanyang pamumuhay, mababago rin ang kanyang pamantayan. Alam niyo po, nung ako hindi pa mananampalataya, talagang dadalawa lang ang aking pantalon, palit-palit lang yun. Ang t-shirt ko po ay iilan lang, palit-palit lang din sa pagpasok. Ang alam ko po, sabi ko, pag ako yung nakapagsapatos ng ABC, masaya na ako eh. Adidas, di ko kilala yan eh. Diba? Pero alam niyo po, ayon sa biyaya ng Diyos, napuprovide ko ng Diyos yung mga bagay na noon hindi ko kaya. Pero sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, binabago ng Diyos ang pamantayan ng tao sa buhay niya. Alam mo, medyo kasi parang grammatical mo. Pero wala tayong sabi po ay nababago ng Diyos yung kanyang yung pamantayan ng tao sa kanyang buhay. Ibig sabihin, the way He decides, the way He compare Himself ay nakabase sa pamantayan ng tao. Ito po yung panghuli. Sumakanya ang palagatian sa iglesia, sa mga ni Kristo, sa lahat ng saling lahi, magpakailanman. Alam niyo mga kapatid, sa mga talatang yan, ang sinasabi ay ang Diyos lang dapat ang naluluwalhati. Wala nang iba. Walang dapat pwedeng mag-claim ng kalwalhatian kundi ang Diyos lang. Yung mga nangyayari sa ating buhay na pagbabago, yaan ay kalwalhatian ng Diyos. Hindi ng tao, hindi ng sarili. Ang Diyos lang po ang pwedeng mag-claim ng kalwalhatian sa ating buhay at sa iglesia. Alam nyo, kaya nagkakaroon ng problema sa iglesia pag nagsimulang isipin ng tao na siya'y mahusay at nangyayari ang bagay na yun dahil sa kanyang husay. At ganoon din sa iglesia. Kapatid, magkakaproblema din tayo pag inisip ng tayo mahusay at nagagawa natin ang mga bagay na ito dahil lang sa atin. So mga kapatid, ang Diyos lang ang dapat nalululahati sa buhay natin at sa iglesia. Sa mga talatang yan, sinasabi po na ang iglesia, mahaba po kasi ang pagtinagalog, na ang iglesia ay ang Diyos ang nagtayo. Natanda ko po yun yung mensahe ko nung mag-umpisa po tayo ng unang service sa Greenwoods. Na iglesia ang Diyos, si Kristo ang nagtayo ng iglesia. At ang iglesia ay nananatili dahil kay Kristo. And therefore, siya lang dapat, and therefore, ang iglesia ay nag-i-exist para magbigay ng luwalhati sa Panginoon. Kaya nga po sinasabi natin, sasalita tayo na, pag hindi na tayo naglilingkod sa Panginoon, baka kunin na tayo. Wala na tayong silbi. Ang iglesia, pag hindi na nakakapagbigay ng glory sa Panginoon, patay na iglesia na yan. Mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon at napakaraming vision na ibinibigay niya sa pamilya ng GBCC. Amen? At alam po natin na pag maraming vision siyang ibinibigay, nandun din yung kanyang provision. Bagamat alam niyo, pag-iisipin po natin, ako, mag-i-start na tayo ng construction sa July. 600,000 pa lang, both yung ating pera at yung mga pledges. Saan kaya manggagaling yung mahigit pang 4 na milyon? Siya naman ang mag-glorify, hindi tayo. Kaya po malakas ang aking loob. Dahil Panginoon, ikaw ang mag-glorify dito, hindi kami. At alam kong siya'y kikilos. Amen? Because this is for His glory. The ability to give glory to God comes only in Christ na nasa atin. Yung kakayahang magbigay ng kalwalhatian sa Diyos Ama ay nanggagaling kay Kristo na nasa atin.
Kaya nga po sa gayon, bilang isang iglesia, ay tayo lang ang may kakayahang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Bilang mga mananampalataya, tayo lang ang may kakayahang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At mga kapatid, at dahil dito, may kakayahan tayong maging bahagi na ng buhay natin ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Dahil ito po ang mindset dapat na meron tayo na tayo lang ang may kakayahang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Dito nagkakaroon ng pagbabago ang ating pamantayan sa buhay. Pamantayang makalangit at hindi makalupa. Dahil alam natin na tayo lang ang may karapatang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos individually and as a church, ang pamantayan natin sa ating pamumuhay ay nababago. At nagtatanong tayo, ito bang gagawin kong ito ay makakapagbigay ng luwalhati sa Diyos? Diba? Kaya nga sabi ko po, meron kaming trading. Sa totoo lang, sabi ko, kung papasok lang tayo dun sa mga nangingi ng commission, marami na tayong benta. Pero, hindi po tayo dapat makiayon. Alam ko, in God's time, ibibigay niya. Because this is for His greater glory. Mga kapatid, sa ating trabaho, sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa pag-aaral, sa pagpili ng barkada, nababago ang ating pamantayan. Sa ating pagiging magulang, nababago ang ating pamantayan kung paano tayo magpalaki ng anak. Sa mga kabataan, nababago ang ating pamantayan kung sinong barkada ang ating sasamahan. Yung barkadang lika ito, tsongke tayo. Hindi naintindihan ng mga kabataan yan. Pero nung panahon kasi ang tsongke ay hitip ng marijuana. Kaya kami noon, lika rito, tsongke tayo. Hitip ng marijuana yun. Pero ngayon, mga kabataan, marunong tayo magdesisyon. Diba? Halika rito. Choke tayo. Halika rito. Mag-Bible study tayo. Ano yung pipiliin mo? Halika rito. Aayain ka ng barkada. Na alam mo, aayain ka lang sa kalukuhan. Halika rito. Sama ka sa youth camp. Sama ka sa youth fellowship. Sama ka sa men's ministry. Eh, inaayak. Hindi ka pa dito. Pare, may birthday yan dito eh. Eh di, may men's fellowship eh. Alin ang pipiliin mo? Mga kapatid, kung tayo lumalalim, at naintindihan natin yung kapuspusan ng Diyos sa ating buhay, nababago yung ating pamantayan sa pagdidesisyon kung saan tayo sasama. Mga kapatid, dahil sa pagbabago ng ating pamantayan sa buhay, nagkakaroon tayo ng kakayahang magbigay ng kapurihan sa Panginoon habang nabubuhay. Hindi po ito one-time na kapurihan, pero ito ay continuous. Katulad po nung sinasabi ko kanina, nagiging residente si Kristo sa ating puso. Mga kapatid, ito po yung narinig ko ng ilustrasyon ng kaluwalhatian ng Diyos. Si Kristo raw po ay yung araw at tayo ay yung buwan. Nagliliwanag tayo dahil dun sa liwanag ng araw. Yun po yung kapuspusan ng Diyos. At yung kapuspusan ng Diyos sa ating buhay ay tayo yung buwan. At dahil dun sa kapuspusan na yun, tayo ay nagliliwanag. Nagliliwanag sa ating mga ginagawa. At yung liwanag na yon ay reflection ng kapuspusan ng Diyos na nagbibigay ng luwalhati sa Kanya. Malinaw na po ba yung analogy ng kapuspusan ng Diyos sa ating buhay? May tatanungin natin ang ating sarili, napupuspos ba ang Diyos sa aking buhay? Ang Kanyang kaluwalhatian ba ay nakikita sa ating buhay? At tatandaan natin, ano po ba yung kapuspusan ng Diyos sa ating buhay? Kakayahan ng Diyos na gumawa ng lagpas sa ating kakayanan. Diba? Yun ang kaluwalhatian ng Diyos. At mga kapatid, sa ating pagwawakas, nais ko pong basahin natin ito isa-isa. At ito po yung mula sa aking puso. Mga kapatid, dapat po natin isipin na kung walang nagbahagi ng salita ng Diyos sa atin,
Nasaan kaya tayo? Ito rin po ang aking pakiramdam. Kung walang ginamit ang Diyos na nagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa akin, alam niyo po, nang bumalik ako sa Caloocan, after na ako'y maging Kristiyano, sa ilang matagal na panahon, yung aking tropa, isa na lang po ang nakita kong nagtatrabaho sa Shell. Yung po aking tropa, may picture pa ako dyan. Talagang pitsin ang ginagamit namin inuman pag umiinom ng alak. At alam niyo po, nakita ko yung aking kaibigan dati, si Intento. Alam ko yung grupong yun, nung bumalik ako, nabuo pa sila at ako'y Kristiyano na, pinipilit akong uminom ng alak, gusto nila akong buhusan ng alak. At ako'y lumalis. At nung bumalik ako, minsan dinala ko, siya na lang nag-iisa. Alam niyo po, ang gandang lalaki ng matangkad. Pag nag-date kami ng sabay. Kwento naman, nakwentuhan sa milis ko ito. Alam niyo po, ang lakad niya, ganito. Payat na payat. At nakakaawa. Bakit? Dahil hindi pa rin siya tumigil ng kaya niya. Nakakaawa. Kung siya ay katulad kong nakakilala sa Panginoon, tiyak ako hindi ganun ang buhay niya. At mga kapatid, dapat ganun din yung ating maramdaman. Mga kapatid, sa lahat ng nakikinig at naaabot ng tinig nito sa kwartong nito, nais ko pong seryosohin natin yung ating pinag-usapan. At nais ko po umpisahan natin ito katulad ng pinag-aaralan natin sa T40. Sa ating mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, tatay, nanay, at dun sa mga isinulat natin sa kartulinang nakadikit sa pader. Nawa po'y maging pabigasan sa atin kung ano man yung magiging kalagayan nila. Mga kapatid, nawa po ay hindi tayo nagtutulog-tulugan. Dahil lang sa lahat na pinakamahirap gisingin ay yung nagtutulog-tulugan. At walang anak ng Diyos na nagtutulog-tulugan pagdating sa kaluluwa ng kanyang mga mahal sa buhay ang nakasalalay. Lalo na kung nakasalalay sa kanyang kamay na alam niya pwede siyang gamitin ng Diyos para sa kanila. Kaya kayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa iyong kabutihan. Una sa lahat, salamat Ama sa kaligtasan na binigay mo sa amin. Kay Kristo na nasa aming puso, na hindi lang po nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan, kundi binigyan kami ng pag-asa at buhay na mapayapa dito sa lupa. Salamat Ama sa pag-ibig na ito. Kaya madalangin po namin sa umagang ito na ang nadama naming kadakilaan, pag-ibig at kapuspusan ng aming ni Kristo sa aming buhay, na o Panginoon ay magsilbi po itong mingas, magsilbing motivation sa amin upang hanapin, abutin, ipanalangin, pakitaan ng pagmamahal at ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa aming mga kaibigan, kamag-anak, mga mahal sa buhay, kapatid, kabarkada, kaeskwela, katrabaho, na alam po namin na wala pa pong Kristo sa kanilang puso. Lalo higit Panginoon sa mga kabataan, sa mga tao na ang buhay ay nasisira dahil sa masamang impluensya ng bisyo dito po sa lupa. Tulungan mo Panginoon ang bawat yan sa amin na maging pasanin ito sa aming puso. At ito ang aming maging motivation upang mag-involve seriously sa amin pong pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan at pagbimisyon. Panginoon, alam po namin na alam nyo na hindi po namin kayang gawin itong mag-isa. Subalit sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong kapuspusan na aming naranasan, ay makakaya po namin itong gawin
upang kami, Panginoon, ay maging refleksyon ng iyong kaluwalhatian at kapuspusan. Hindi lamang, Panginoon, dito sa lugar na ito ng Cavite ng GMA, kundi sa bawat lugar na aming tatapakan. Purihin ka, O Diyos. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.